Si Ate Philly, di na ko makalimutan siyang butan kay siya sa mo as family. Di na ko makalimutan ang iyang paghatag sa mga perminto ng mga makaon, mga candy, pag ito sa simbahan, tagaan ni bata pa ko ato. So, hindi na ko siya makalimutan. And daghan kong mga memories sa Go family. Si Kuya Junjun, si Kuya JC, pag makita ko sila, si Ian, si Michael, mura na ko sila gigsukon. Among inahan si Ate Philly. Ngayon na ko siyang mama. Kaya po, during sa bata po. Pero later on, may balhin may ubukin dito sa Bawang Silang, sa mga video, nalayo mi sila. Pero pag magsimba mi, kita-kita gihapon mi nila. Subok kayo, palandungon nga, isa sa akong mga inala sa kinabuhi, mawala. Labi na sa mga family, ang ilang inahan. Pero atong nagduman, pagkataon nato yung kalibutan, ipakataon ta dili aron mamatay. Ipakataon ta dili sa kalibutan aron mabuhi og makabatod ka og lawas. So mapasalamaton kita nga nabot sa to ang gospel ni Jesus Christ sa kalibutan. Na ibalaan nato ang plano sa kaluwasan nga nahibalo nato nga asa tagikan nganong naataani nga kalibutan ug asa tapadulong paghuman ani nga kalibutan. So asa membro sa simbahan kabalo kita ana kung nagitawag nga plano sa kaluwasan. Sama sa nabasa ni Bishop ganina, Bishop Angla, na kini nga kalibutan nataani aron mangandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Kinahanglan ta ipanganak ani nga kalibutan aron makabatong tag lawas, aron may sama ka sa atong Ginoo nga adunay flesh and bones. Pag mamatay ang tao, asa ba kadulong? Wala na, langit o inferno na ba? So sa plano sa kaluwasan nga na-receive ni Propeta Joseph Smith gikan sa atong Ginoo na ang tao dahil pag namatay muadto sila sa kalibutan sa mga espiritu. Kalibutan sa mga espiritu, kaya ang atong lawas magpabilin ng kalibutan kung ang atong Okay, nagpasalamat ko sa kahigayunan. Naghihimo ko yung mamumulong sa funeral service ni Sister Kylie. Actually, nakauban ako ng pamilya ko since 1992. Pag bishop na ako sa Buklan First Ward. Then, naglambo ang aking pagdala sa simbahan, pinagi sa gahong katungod na among ikuptan na ginatawag namin mga priesthood. Kay nilambo man siya nga nisa nga ang Ward 1 ug kaduha. Na siakan ko nga nahimo ang Ward 3. Tapos after few years lang kahapon, nasiakan ko kay nagsanga ang tungaw. Tungaw nga gihimo na akong group, gihimo na mong branch, antod na himo siyang ward. So, atong create na ang tungaw, gi-endorse na namo ang membership ng Go family sa Tungaw Ward. So, panagsa na lang yung magkakitaan. Until now, wala ko papalo nga ni-undergo ang pamilya ko in activity sa simbahan.
kay wala naman ko bisita sa ilaha. Pero kung magbisita man gani ko sa Tungaw, dili gyud pwede nga dili ko mga gisabalay ng mga ko. Kay mas tubig sa ako si Brother Rex. Tapos wala ko'y saka sa Tungaw nga wala ko'y bitbiton. Gikan sa Tungaw, pag gitaingon sa Dulag, pinagbiton na ako ng ilang ipadala sa ako address ko. There were times na mga taga-Tungaw katong wala pa sila simbahan when they are attending conferences, stay conferences sa Butuan City. Some of the saints ng Tungaw sa balay nag-overnight. Kay ganahan silang mag-stay sa balay. Until nga nagkaroon mo ng complete separation, na create ang Tungaw ward na ginumalahan ni Bishop Pagtaluna. So actually, unsa may purpose nga naga-service ta sa patay? Is this really a requirement or is it really a must na buhaton? Kasi when we do servicing of the dead, we are not actually doing some things nga ato siyang masave, ato siyang makalingkawa siya. Kaya we are not in a way na we should be judging those who are gone kung asa sila padulong. Unsay mahitabo sa ila after sila kamatay. And we are not in the position to ask God to save them by praying or offering prayers to our God and say, save the dead. We are not in authority to do that. Kasi ang makasave lang si Jesus Christ. None else. Dili ako, dili ang nagsatag ng service. Ang service ginahimo, dili ni siya contest na kinsay maayong musulti o kinsay maayong mga chi. Kaya after sa service, after sa pangachi, mga tanak ka, save na, wala pa.